So what's up mga kamag, I'm back ang inyong online judge, ang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, etong battle na re-reviewin natin sa ngayon is galing sa Ahon 7. So way back 7 years ago, no? 7 years ago na yung battle. Ito yung Melcrise versus Romano na na-request ni Daryl Lope, kaya big shoutout sa'yo Daryl Lope. Melcrise versus Romano. Ang ganda ng matchup na to, no? On paper, ang ganda ng matchup kasi alam naman natin na, 'di ba, 2014 at 2015 na isa buhay is back to back si Batas, 'di ba? Then itong Ahon 7 pinagtapat ni Boss Arik yung dalawang finalist, 'di ba? Ahon 5 ata ginanap yung ano, kung di ako nagkakamali kasi di pa naman ako nanonood nung battle rap nung panahon na yon. Ahon 5 tsaka Ahon 6 ata na isa buhay yun na finals. Yung 2014 Melcrise versus Batas, tapos 2015 Romano versus Batas sa isa buhay. So ngayong Ahon 7 pinagtapat ni Boss Arik yung dalawang finalists ng dalawang isa buhay na pinagkampiyonan ni Batas. So on paper ang ganda talaga ng matchup kasi dalawang finalist. Pero hindi naman ito yung una at huli na pinagtapat ni Boss Arik yung yung mga finalist ng isa buhay, 'di ba? Ito gaya nito 2014 at 15 finalist pinagtapat niya. Tapos yung finalist ng 16 tsaka ng 17 isa buhay na si Plasma tsaka si Surhenyo, pinaglaban din niya yon. Hindi ko lang alam kung sa Ahon ba yon hindi ko alam, hindi ko na matandaan, pero alam ko may nag-request nun may nag-request na siguro isunod din natin yon para, di ba, finalist versus finalist yon. So ito yung 14-15 finalist, tapos yung 16-17 finalist Surhenyo versus Plasma versus Surhenyo, diba? Tapos yung 19, sino ba yung 18 pala? Sino yung finalist ng 18? Si Pistolero, wala pa siyang wala siyang naging kalaban. 19, ang finalist naman si Apex nun. 20, bali 20 isa buhay 2020 tsaka isa buhay 2021 na yung naging next, which is yung Lip Cram versus Goryong Talas. Pinagtapat na rin yun ni Boss Arik sa Ahon, 'di ba? Ahon 14 ito lang, 'di ba? So, yun, hindi na bago, no? Hindi ito yung una, hindi ito yung huli. Pero ang ganda ng mga matchup na binibigay sa atin talaga ni Boss Arik, yung mga finalists, mga champions. So, yun. 'Di ba? So, ayun, bago tayo mag-start, Daryl Lope, shoutout sa'yo sa request mo na Melcrise versus Romano. So, let's go! Piliin niya mauna, Melcrise. Unang banat. Day 2, papat na laban. Pakinggan natin, Melcrise. Out 7 gang! Matagal na raw akong gustong kalabanin ito si Romano. Dinasabi sa akin ni Enigma. Pero sana kung noon mo pa ito sinabi, di sana matagal na itong nawala sa liga. Pero pre, kailangan mo rin magpasalamat dahil marunong ako mag-share ng blessings kahit hindi pa katalubos na kilala. Tinan mo, kahit wala na sa isip ko yung bumatal, tinanggap ko pa rin yung laban para lang mapagbigyan kita. Kaya bibigwasan ko to dahil ito ay bibiglain ko. Kaya bibigwasan ko to dahil ito ay bibiglain ko. Sa linya ay bibigtihin ko. Kaya siguradong ito ay bibigtihin ko. May choke. Kaya bibigwasan ko to. Dahil ito ay siguradong mabibigitan to. Dahil ito ay
Dahil ito ay bibiglain ko, sa linya ay bibigtihin ko to. Kaya asahan mo nang ikaw ay mabibigo sa mga ibibigkas mo. Kasi paninakaw lang naman yung mga salitang lumalabas sa bibig mo. Kaya hinda mo na yung sarili mo sa mga susunod na magaganap. Kasi patutunayan ko sa'yo na malayo ang ating agwat. Kasi isa ka lamang panggap. Kunwaring matalino, sa dami ng bara, kapag sumampas sa entablado, ibang klase kung bumida. Pero hindi nyo alam na para na ito nag-jumper ng kuryente. Kasi magnanakaw ka ng linya. Di ba? Galit na galit ka kay Apo kung nilabas niya yung baho mo. Hindi ka nahiya nung umas ka na sa Facebook yung tinatagong baho mo. Sobrang kapal lang yung mukha para ka nakamaskara para lang pagtakpan yung pagnanakaw mo. Mukha, maskara. Tangina, sana nag-face mask na lang ako para di ko na amoy ng baho mo. Ano? Bad trip ka na? Huwag ka mag-alala. Hindi ka tatitigilan kahit sumigaw ka pa ng tama na. Mawawalan ka ng wala sa inaasahan mong hala kayo. Yung mga bara mo ngayon, puro hala na. Nakakaawa ka. Para kang batang paslit na pakalat-kalat sa daan pero wala ka makukuhang barya kahit magmakaawa ka. Nakakasawa na. Mga bara mong palyado, galaw na limitado na para nagkaasawa ka, nakakasawa ka. Kaya huwag mo kong daanin sa pandadarag mo ungas. Baka makatikim ka ng sapak ng Batanggenyo. Pero rap battle to kaya ipaparanas ko na lang sa'yo ang husay ng Batanghenyo. Round 1 pa lang. Binasbasan na kita ng mga linya may aral kung nakikinig ka. Dahil simulan mo na magdasal dahil mga bara ko'y banal na parang berso ng Biblia. Okay, so round 1 ni Mel Christ, umpisa pa lang nagkaroon na siya ng choke doon. And malaking malaking epekto. Naging malaki yung epekto nun sa sa round ni Mel Christ kasi hindi ganun ka-effective yung round ni Mel Christ para kay Romano tapos nag-choke pa siya. So sobrang laking hatak nun na kumbaga sabihin natin malinis yung performance ni Mel Christ. Kita natin na hindi nga ganun ka-effective tapos nagkaroon pa ng choke sa round 1. So naging dragging talaga yon para sa akin. Naging malaki yung yung hole na nag-appear dun sa round ni Mel Christ na yon. May nagustuhan lang akong linya ni Mel Christ, yung nilaro niya yung bathala kasi sinabi niya tiwala tapos bahala, bathala tapos bahala na. So parang tiwala na trust siya yung wala dun sa bathala kaya bahala na. So ang ganda lang nung laro niya dun. Pero so far yun nga, hindi naging ganun ka-epektibo yung round 1 ni Mel Christ para kay Romano. So tignan natin kung anong Romano naman yung ipapakita anong performance naman yung ipapakita ni Romano. Game na! On, game! Unang round pa lang daw, binasbasan na ako. Ang lupit mo, tangina. Unang round pa lang. Gago, choke na, puda. Game! Isang taon na rin pala nung nabigo ako sa Panginoon. Makalipas ang isang taon, kaharap ko, self-proclaim na Christ naman ngayon. Pero putang ina mo, Mel, huwag kang umastang mahusay dito. Kasi matatalo nga ako sa Panginoon, pero hindi sa Kristo. At bago pa dumating yung ahon na to, nag-request ako ng kalabang kay Sir Arik. Pero sabi niya, huwag yan, Mel Christ na lang. Masyado na daw kasing malaki yung ulo mo, gusto niya, paimpisin na kita. Di naman kita trip na kalabang, gusto lang ni Enigma pagmukain kang tanga. Nag-request ako ng ibang kalaban, pero ikaw pa rin ang binigay kaya huwag ka nang magtaka. Ang lapad kasi ng noo mo kaya sinasangkalang ka niya. Alam ba, bad trip sa'yo si Enigma? Hingi ka raw ng hingi ng laban. Akala mo kung sino kang pambato. Hingi ka ng hingi, hayop ka, wala ka namang patago. Gusto lagi may laban, kaya bait-baitan kay Sir. Basang-basa na kita, Mel. Sa noo mo pa lang, kita ko nang nagpapalapad ka lang ng papel. Ato, alam ko, Mel. Halang ka. Alam ko, pumapatay ka. Yung huli niyang pinatay, hanggang ngayon buhay pa. Hindi ito napatay ni Pistol. Kalabet ng kalabet, putang ina mo, nangawit na.
Kaya pala ayaw pumutok kasi yung gatilyo na kay balakid na. Lintikalan, nangaangking ka rin pala. O di ba idol mo siya? Kaya ako kasi gumawa ka rin ng album, ikunin mo picture niya. Utang ina, wag puro bad boy image. Utang ina, kasigaw ka ng sigaw. Wag mo akong daanin sa ganyan. Pag biningaw kita ngayon, yung tutuli mo sa ilong lalabas yan. Sigaw ka ng sigaw. Nawawala ka ba, tang ina mo? Kung nawawala ka, lumabas ka ng San Juan, tapos hanapin mo yung sarili mo. At di ba lumaliit ka? Pangarap mo lumaki? Ngayon tumanda ka na, tumangkad ka ba pre? Kaya hoy, unano, ngayong nag-cruise ang ating landas, aking ipapako si Kristo. Pero total maliit ka, kaya kasya ka na dito. Ano, nakakatawa ba? Oo, magpapatawa lang ako kasi alam ko magseseryoso ka, kaya seryoso. Di kita seseryosohin, tangina ka. Kasi bukod sa wala ka ng bilang, di ka pa marunong magbilang, kaya bilangan nyo na to kasi round 1 pa lang knockout ka na. At gago ka ba? Ano karapatan mo gamitin ang pangalan ng Diyos, king ina ka? Nakasaad sa Biblia ay 3 utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang katuturan. Ikaw hindi mo lang binanggit. Ginawa mo pang MC name at pangalan, kaya pangalan mo walang kabuluhan. Anumang oras o panahon, pwede kayong tumawag sa Panginoon basta taimtim yung ginusto. Eh pag tumawag kayo sa Kristo na to, wala naman tong load, kaya kahit text di mo marereklayan bro. Okay. Kaya walang totoong nagdadasal, nananalangin na mailigtas mo at maisalba. Minsan niya may tumawag sa Christ na to eh. Puta, source niya pa. Kaya gago ka ba? Anong karapatan mo sabihang supot si Duterte, tang ina mo? Hindi mo ba alam dahil sa kanya, tumataba na ako? Oo, ako lang, hindi kayo. Kasi tignan mo yung balat ng pisngi mo, nakadikit na sa panga. Alam mo, hindi ka na mahupak. Kasi nga, hupak ka na. Hindi ka na rin papayat kasi nga payat ka na. Hindi ka na rin mapapatay ng ibang MC kasi sa akin palang patay ka na. Oo, noong nakaraang taon, tinalo ko ng Panginoon. Pero sa ngayon, kabaligtaran na to. Kasi bilang Kristo, Romano naman ang papatay sa'yo. Kaya putang ina mo, Mel, huwag kang umasang tingalain kita dito. Kasi kahit bumaligtad ang sitwasyon, walang Romanong luluhod sa Kristo. Kaya round 1 pa lang, paalala lang. Pag nagbitaw ka ng bara, siguraduhin mong malupit to. Dahil pag nagbitaw ka ng wawak-wakin namin puwit mo. Oy, tangina, props kay Romano. Alam ko hindi pa uploaded yung laban ni Romano kay 3D sa Isabuhay 2024 nung second sight 12. Pero tangina, props kay Romano. Sobrang lakas ng round 1 niya. Ito is konting spoiler lang, no, sa mga nakanood ng live nung second sight 12. Alam nyo yung round 1 ni Romano para kay 3D. Sobrang lakas nun. Yun yung pinakamalakas na round nung gabi na yun. Sa buong battle, sa 8 battles na nakapaloob dun sa event na yun, yung round 1 ni Romano kay 3D, ayun yung pinakamalakas na round sa buong gabi na yun. Tangin, naisipin nyo na lang kung gaano kalakas yun. Kaya, antayin nyo yun, guys. Isabuhay 2024, first round. Yan, konting spoiler. Alam ko naman na lumabas na yung bracket. At syempre after naman, madalas naman, 'di ba? After ng battle or ng event mismo, may mga naka-cross out na. So, spoil ko na kayo. Talo si 3D. Nag-advance na sa second round si Romano. Talo si Class G. Ang nag-advance si Slack 1. Talo si Apoc, ang nag-advance si Raffian. So sa second round, Raffian versus Slack 1 yun. Second round. Sa baba naman, Vitrum versus G-Clown. Tama ba? So basta kung mali ako ng bracket na sinasabi, basta yun yung mga nag-advance. Vitrum nag-advance, tinalo niya si Marshall. Si G-Clown naman, tinalo niya si sino tinalo ni G-Clown? Rapido. So tinalo ni G-Clown si Rapido. Sa kabila naman, Sorhenyo, tinalo niya si JR0. Sino pa? Yun, basta yun. Yun yung konting spoiler. So ayun, going back, Mel Christ versus Romano.
Sa linis ng performance, yes, we will go to Romano. Sa punchlines, sa pagiging well-rounded MC, Romano tayo. So, iskoran ko na yung kay Mel Christ muna kasi kita nyo naman na, sabi ko nga sa inyo, ineffective yung mga angulo na ginamit ni Mel Christ para kay Romano. Tapos, hindi rin ganun. May choke pa. So, yung choke, tsaka yung ineffectivity ng round ni Mel Christ, sobrang naging, sobrang laki ng hole na nag-appear dun sa round niya. And hindi na niya kayang bawiin dun sa remaining lines niya. Kaya, for me, round 1, 7 points para kay Mel. Kay Romano naman, yung performance, kompleto, malinis. Yung mga punchline, yung mga jokes, kumokonekta. Yung mga haymakers, kumokonekta. Yung mga punto, kumokonekta. So, overall, kay Romano, yung round na yun. Pero hindi ko pa yun ipe-perfect para kay Romano. Kasi yung round 1 ni Romano, more on jokes pa no? Andun yung mga bara, andun yung mga punto, pero sa point of view ko is more on jokes siya dito. So, hindi pa masyadong pulido yung mga bara na pangdikdikan So, it's a 9-7 in favor of Romano. Yo! Pag-usapan natin yung hindi mo pagsipot sa laban yung ni Rapido. Okay? Bakit hindi ka na nahiya? Sumaba ka ulit sa tournament, pero pagdating ng laban, mawawala ka na lang bigla. Pero nung nalaman mong may Saboy 2016, lumapit ka kagad kay Enigma para mailagay sa line-up. Kahit ayaw ka na niyang idagdag. Sobrang bilis mo pang kausapin si Enigma para hindi maubusan ng slot. Pero sa Rapido nga, nawalan ka ng bayag. Kaya ang nangyari, si Lydia na lang yung umarap kay Rapido at ikaw na lang yung nanonood sa YouTube. Tangina, bakit parang baliktad? Kaya di malabong pabayaan mo rin ang sarili mong anak kasi di ka marunong humarap sa iyong responsibilidad. Diba? Pero diba, adik ka noon? Ba't mukhang adik ka pa rin ngayon? Sa sobrang lulong nito sa droga, wala na tong hilig kumain. Kahit bigyan nyo ng kanin at imbutido. Alam nyo kung ano mas gusto nitong kainin? Yung pambalot ang imbutido. Diba, tangin naman pinagluto nga ito ng nanay niya ng tinole. Kumain naman si Romano. Pero nung pagkatapos niyang kumain, galit na galit yung nanay nito ni Tungaw. Paano ba naman? Ikaw na yung pinagluto ng tinola pero yung inubos mo lang sabaw. Tingnan mo naman, prick. Kumain ka naman din mo, nangangayayat ka pa rin. Wala ka nang may tatago, lahat ng sikreto mo nabubunyag na. Sa sobra mong payat, pati tsinelas mo lumuluwag na. Tapos ang haba pa ng leg mo, gago ka. Kung itutulad kita sa hayop, mukha kang ostrich, hayop ka. Kasi nga ang haba ng leg mo. Wala kang long life porkit meron kang long neck. Kaya mong dumungaw sa bintana kahit nakahiga ka gamit ang iyong long neck. Pero pag ako dumungaw, dala ko yung shotgun, tawag dito, long neck. Isang putok, ito'y wasak. Huwag mo na magsalita doon. Isang putok, ito'y wasak. Isang putok, ito'y wasak na parang lagnaseng. Basag to sa aking Isang putok, ito'y wasak na parang naglaseng. Basag sa akin tong long neck. At wala akong pakialam kung gaano ka kahusay sa freestyle on the spot. Kaya rin kitang patayin gamit ang freestyle, tawag dun dead. On the spot. Kaya wala akong awa sa mga MC na wannabe. Mas pagaspang pa to sa boses ni Renz Verano, kaya remember me. Pag ako nagbitaw ng linya, kaya remember me. Pag ako nagbitaw ng linya, ito'y parang sumpa na di mawala kahit subukan mong tanggalin. Snap back, ito'y bagsak. Snapback, ito'y bagsak sabay may egis sa mukha. Mala April boy kasi di mo to kayang tanggapin. Parang narinig ko na yung April boy tapos hindi ko kayang tanggapin. Parang narinig ko na yung sa ibang battle. Pero syempre mas nauna yung battle na to kasi 2016 pa to. So wala lang, na-recall ko lang kasi sa dami na nating battle rap na review na upload sa channel natin. Alam ko yung natatandaan ko yung mga linya. So, yun, parang narinig ko na yun sa iba. Tapos, okay na sana yung performance ni Mel Christ. Kaso, nawala siya. Nagkaroon siya ng stutter. So, nagsalita kasi si Romano So, okay, sa ganito. Kasi, syempre, kailangan din nating kailangan nating makita yung stutter ni Mel Christ. Kailangan din natin makita yung
yung pagsabat ni Romano, kasi kung if ever na hindi sumabat si Romano dun, malinis naman yung performance ni Mel Chris kasi bago magsalita si Romano, maganda yung performance ni Mel Chris, malinis, tuloy-tuloy, then nagsalita siya, dun nag-umpisa mawala si Romano. So si Mel Chris, siguro kailangan nating i-consider yung na hindi na natin ililes yung stutter ni Mel Chris, kasi sabi ko nga sa inyo, kung hindi nagsalita si Romano, malinis yung performance ni Mel Chris kaso nga lang 'di ba nagsalita siya, so parang na distraction, nawala sa focus, kaya nagkakaroon ng stutter. So instead of giving Mel Chris a 7 points, i-assist ko na lang siya na 8 points, kasi ko na lang yun, i-consider ko na lang yun na kaya nag-stutter si Mel Chris dahil kay Romano. So ganun na lang. Okay, so round 2 ni Mel Chris, andun yung mas malinis yung performance, may mga jokes na nakapaloob na doon sa mga bara niya, pero still kulang yun sa puwersa, kulang yun sa enerhiya, kulang yun sa mabibigat na punto, 'di ba? Kita nyo naman, no? Yung writtens ni Mel Chris is hindi ganun ka impactful para kay Romano Kumbaga, okay yun, malakas yun, pero kung sabihin natin kung hindi si Romano yung katapat ni Mel Chris, possible na maging effective yung mga ganong linya. Pero Romano kasi yan. Alam naman natin yung naging run niya sa 2015. Alam nyo pala, kasi ako hindi ko pa napapanood yung run ni Romano sa 2015 Isa Buhay, kasi papunta pa lang tayo dun sa Isa Buhay na yun, 'di ba? So ayun, medyo hindi lang effective yung ginawa or piniling mga angulo ni Mel Chris dito sa battle na to kay Romano sa round 2. So ayun lang. Kay Romano, kailangan nating mag-less ng 1 puntos doon sa ginawa niyang pagsabat, kasi nawala nga doon si Mel Chris. So, tingnan muna natin yung performance ni Romano sa round 2. Ayaw! Hindi ako sumipot kay Rapido, Mel. Tangina, tama ka doon. Hinayaan ko na lang kay Lil Jan, kasi kay Lil Jan palang bitin pa yon. Tapos, mahilig daw akong kumain ng foil ng embutido. Ikaw nga nung laban mo sa B-side, pinakain sa'yo, titi ni negatibo. Ayaw, alam nyo, sobrang tanga ni Mel. Sabi niya kay Batas, ihahagis kita pataas, saka kita babarilin. Bang! Parang Quites. Puta, gun bars yun, ha? Lupit mo, Mel. Iba ka. Simpleng pronunciation na lang, nabubulol ka pa. Ano siya sabi mo, Quites? Walang Quites yun, tanga. Tapos gumawa pa to ng reference. Magpapasabog daw siya ng super lolo, sintro ni Judas. Wow, ang tindi niyan. Ang yabang-yabang mo, losis nga lang, di mo kayang sindihan. Pero siya lang daw ang tunay na sundalo sa gera, na sumasabak dito sa gitna. Sa bagay, para ka naman talaga sundalo kasi amoy ka man dirigma. Pero kahit lagyan ng bomba ang isulat, mga bara mo'y walang pasabog. Tangina mo, puro ka lang sigaw, hanggang yung boses mamaos. Ako sinisigurado kong durog. Mga kalabang pagkatapos, binabayaran ka ng sapat, kaya suklian mo ng maayos. At pagkatapos, malamang brain dead na to, kasi ikay mahinang mag-isip. Ngayon mamamatay tong Christ kahit wala pang Holy Week. Oo, parehas tayo nakatungtong ng finals. Pero ang nangyari, pagmuyat, paglunok ko'y nagmistulang pilit. Hindi nagawang magkampiyon kasi di natanggal ang tinik. Pero next year, Isa Buhay, abangan mo ko, iho. Lahat na magiging tinik sa lalamunan ko, ilalagay ko lang sa ulo ni Kristo. Kaya Mel, kaya pa. Nung round 1, fresh ka pa. Ngayong round 2, mukhang basang sisiw ka na. Tapos mahilig ka pa mag-imbento. Ikaw ay nasanay sa ganun. Hinalay daw niya yung ate ni Maxford. Tinanong ko, wala naman palang ate yun. Tangina na yan. Tapos sobrang wak pa ng tugmaan yan. Kasi sabi niya kay negatibo, umalis ka na lang ng kusa kung ayaw mong tadyakan kita gamit paa ni Bigfoot. Hindi ka na magkakaroon ng karunungan kasi di ka natutubuan ng wisdom tooth. Tangina, isipin nyo yun, nagbitaw siya ng Bigfoot, tinugma niya sa wisdom tooth, ang lupit.
Dapat dinagdag mo pa yung Bluetooth para kahit paano magkaroon naman ng connect. Galing. Galing. Tapos nag-rebat pa yan kay Trouble Sam. Sabi niya, yung titi ko maliit, tangina, wala. Sobrang laki ng titi ko, kinantot kita, yung ilong mo kumarga. Ang inangayip na ito, yun ang rebat. Ang lupit. Ito ang tunay na magnanakaw kasi di marunong magbalik. Ika'y mahusay, matalino, magaling, pero binabahagi, katangahan. Total makasarili ka, yung pagiging tanga, sarilihin mo na lang. O yan ang hirap sa'yo eh. Tanga ka na nga, ang hilig mo pa magtanga-tangahan. Wala ka nang alam, ang dami mo pang nalalaman. Istilong, puro lang kayabangan, wala naman diplomang pinangahawakan. Kaya ba't ko pa aaralin buhay mo, wala ka naman pinag-aralan. Ika'y mahusay, matalino, magaling. Kaya iba to sa lahat, tangina ka, male Christ ka lang. Nagtaka pa kung ba't sa akin naitapat. Kasi maraming bigatin sa liga. At ako, wala pa ako sa una. Laging nasa dulo lang ako, pre. Kasi tandaan mo sa battle, wala sa una. Pagsisisi mo'y laging nasa huli. Oo, dead end na to. Katapusan mo'y nasa dulo na. Hindi na nga to, natuto pa, lumaki pa yung ulo niya. Tandaan mo, puro ka lang sigaw, pero wala kang ibubuga. Pangalan mo'y nakasulat lang sa pisara, madali ka lang din mabubura. Siya si Mel Christ. Christ sango sa Christmas na galing sa Pasko. Tinalo mo si Chris, pues Christmas gift ko na to sa inyo. Matatanggap nyo sa aking regalo? Oo, binalot ko pa yon, kaya eto, tanggapin nyo, Kristong nakahiga sa kahon. Lakas, ang daming effective lines doon. Ang ganda ang ganda ng transition kasi 'di ba, puro jokes yung laman nung first half ni Romano. Pagdating sa second half, puro direkta na direkta na suntok na para kay Mel Christ eh. Hindi ko na kayang isa-isahin yung mga linya ni Romano na tumatak para sa akin. Sobrang powerful nun. And actually guys, dapat 10 points ko na si Romano doon. Para sa akin, na-feel ko na mas malakas yung round 1. Mas malakas yung round 2 ni Romano compared dun sa round 1 na pinakita niya. Pero meron siyang ginawa sa round 2 eh. Meron siyang ginawa sa round 2 ni Mel Christ eh. Nagsalita siya doon. So, kailangan nating i-consider as less points para kay Romano. Kasi dahil kay Romano, dahil dun sa pagsasalita niya kasi nawala si Mel Christ dun eh. Pero hindi na natin niles yung starters ni Mel Christ. Inas-is ko na lang yun na malinis na performance. Then yung kay Romano, dun na lang ako nag-less points kasi ayun. Going back, Mel Christ sa round 2, malinis na performance. Kinonsider ko as malinis na performance na lang yun. Tapos yung mga compare sa round 1 niya na totally choked yun. Siya yung may kasalanan doon na nag-choke. Walang nagsalita doon, sa kanya yun, nakalimutan niya talaga. Kaya 9-7 yun in favor of Romano sa round 1. Pagdating sa round 2 ni Mel Christ, mas malakas. Bumawi siya coming from round 1, 'di ba? Bumawi si Mel Christ doon sa pagdating niya sa round 2. Ang ganda ng bawi niya. Kaso nga lang, hindi naging ganun ka-effective yung mga angles at references niya para kay Romano. Andun yung mga jokes, okay yon, pero sabi ko nga sa inyo, light yon, hindi pa ganun ka-heavy yon. Hindi ganun ka-impactful yon para kay Romano sa round 2. Then pagdating sa round 2 ni Romano, sabi ko nga sa inyo, mas malakas na Romano yung nag-perform sa round 2. Kung malakas na yung round 1 ni Romano, mas naging malakas yung performance ni Romano sa round 2. And dumating sa point na 10 puntos ko na siya, pero dahil nga dun sa ginawa niya sa round 2 ni Mel Christ, kailangan ko siyang i-less ng 1 punto. So dapat 10 points yun, pero magle-less ako ng 1 puntos, kaya 9. So magiging score is 10-8 dapat, supposedly 10-8, pero dahil sa less points ni Romano, bigyan ko ang score ng round 2 is 9-8. So 18-15 yun yung scoring. Pero going back muna, inuna ko lang yung score kasi baka makalimutan ko. Romano sa round 2, ang ganda nung transitions ng jokes to seryoso, no? Jokes to bars. Napagkasya niya yun, although halata, no? Obvious naman yung pagiging
overtime ni Romano sa battle na to. Pero kahit na magputol tayo doon sa saktong oras, sobrang siksik eh, 'di ba? Sa mga jokes na effective, sa mga bars na effective, sa mga punto, sa mga punchline na effective, no? Hindi ko na isa-isahin yung mga punchline ni Romano, basta tumatama yun kay Melcrist at masasabi ko na enough yun para ma-overtake ulit or ma-overtook ulit yung yung round 2 ni Melcrist. So ayun, supposedly 10-8 pero dahil sa less points 9-8. So 18-15, rounds 1 and 2 Romano yun, may round 3 pa. Yo! Para sa mga fans dito ni Romano, pasensya na kayo. Alam kong kasalanan ko kapag natalo tong manok nyo. Alam kong kasalanan ko kapag natalo tong manok nyo. Medyo mayabang lang kasi ito si Gago kahit off-cam. Hindi ko gusto yung asal mo, tuturuan kita ng leksyon kahit mag-summer class ka pa. Tatanggalan kita ng tuka. Gulpi sa akin itong manok nyo kahit anumang inasal, baka mas maglas kita. Isang sapak sa pangabaliktad to agad. Alam kong ikaw ay matangkad pero kaya kitang abutin pag sinungkit kita, Brad. Kamukha daw. Yung sinabi ni Melcrist dito na mang inasal tas may smaglas kita. So, hindi ko masyadong alam yung story nun, pero sa mga angulo na ginamit kay Smaglas sa mga battles niya, meron daw sinapak si Smaglas sa mang inasal eh, parang ganun. So, correct me if I'm wrong na lang. Nag-base lang ako sa mga angulo na ginagamit kay Smaglas kapag may battle siya. So, ayun, naalala ko lang. Ito si Gago kahit off-cam. Hindi ko gusto yung asal mo, tuturuan kita ng leksyon kahit mag-summer class ka pa. Tatanggalan kita ng tuka. Gulpi sa akin itong manok nyo kahit anumang inasal, baka mas maglas kita. Isang sapak sa pangabaliktad to agad. Alam kong ikaw ay matangkad pero kaya kitang abutin pag sinungkit kita, Brad. Kamukha daw si Juan Tamad, pero bubot na bayabas sa kinakain din ang pinipilit mong makuha. Mas malupit to kapag tinutukan kita sa mukha na para si Kuya Kebs kung kumuha. Kaya ang pagkamatay mo ngayon ay maraming tao ang testigo. Pero para makita ng iba, kailangan ng cam shot. Live on cam para suicidal. Isang putok sa iyong bunganga, tawag dun cam shot. Kaya siguradong olats na tong crack headed na to. Kahit pang Japon siyang forma mo, siguradong 2 kelto sa bato. Wala ka ng kamandag sa mga babae dahil ikaw ay daddy. Jody ka na makikilala. Sunog sa akin ng 3rd degree dahil ako'y nag-aapoy, parang binalik mo si Fuego sa liga. At kung hindi mo napansin, dahil round 7 ngayon, 7 MC yung... At kung hindi mo napansin, dahil round 7 ngayon, 7 MC yung nabanggit ko na bigla na lang nawala at tinamuling nakita. Ngayon kagaya ka na rin nila. Na bigla na lang, ngayon kagaya ka na rin nila na parang salvage victim na bigla na lang mawawala pero patay na nung makita. At hindi ko na kasalanan yun kung hindi ko man pinapaking. At hindi ko na kasalanan yun kung hindi ko man pinapaking. At hindi ko na kasalanan yun kung hindi ko man pinapaking ganto. Dahil mga sulat mo'y basura, masyadong makalat, na para nabasag na ping ganto. Huwag mong pangarapin, higitan ako, di mo kayang maging ganto. Panulat ko'y delikado, sabol ka sa bawat bala ng pen, ganko. Kaya bago pa matapos itong putang ina mo, may sasabihin lang ako. Pwede ba, Romano, huwag ka nang mag-rap tang ina mo? Okay, so round 3 ni Melcrist. Hindi niya naulit yung performance sa round 2 na malinis, no? Kino-consider ko kasi na malinis sa performance yung round 2 ni Melcrist kahit nagkaroon siya ng stutter. Alam niyo na yun, nasabi ko na yun. Basta para sa akin yung round 2 ni Melcrist, for me, yun yung pinakamalakas na round ni Melcrist. Pagdating sa round 3, syempre, nag-expect ako na mauulit niya yun kasi nakuha na niya yung momentum niya. No, sa round 2 pa lang nakuha na ni Melcrist yung momentum niya. So, I'm expecting na pataas na yung maging performance ni Melcrist. Pero ang nangyari is hindi pa rin nangyari yun. Hindi pa rin nangyari yun. So, ang naging outcome is nagkaroon pa rin ng stutters. Nawala pa rin, ineffective pa rin yung mga angle, yung mga angulo, yung angle tsaka yung mga references. So, sayang. Nawala ulit yung momentum ni Melcrist nung nagkaroon siya ng slip ups or stutters. Sayang.
So, Romano, bigyan ko ng 7 points si Mel Christ sa round na to. So, i-finalize na natin yung score. 7-8-7, 15-22. 22 points para kay Mel Christ. Si Romano may 18 na sa rounds 1 and 2. Round 3. Ayaw! Buong round, lahat ng angulo ni Gago, patunay lang yon na banu ka. Gagawa na lang ng nameplay, putang inang mga MC, puro tagagapu pa. Ang ina mo, Mel, nakakahawa kayo. Gago, di ko sa lahat. Paano yan, Mel? Huli na. Paano yan, Mel? Round 3 na. Huli na to. Para magsisi ka pa. Dahil ultimo, pasiklab mo, aking sisilaban, palakulman, sisibakin, tapang mo'y sisindakin. Magsisibabatong nagsisiangat sa masibay, magsisisi kang araw. Masisilat tong si Mel, sisilid ko sa kahon at di nasisikatan pa ng araw. Kaya ano, Mel? Taga-Cavite ka, di ba? Taga-Cavite ka, di ba? Ulul, taga Batangas ka, no? Ano, feeling mo at home ka doon? Taga saan ka? Batangas, Rosario, Gago, walang ganon. At kahit sa Cavite, wala kang bakay, chong, buti pa nga Facebook mo, may sariling home. Kaya Calabarzon, Bars, Ulul, wala kang ganon. Kasi hindi naman talaga to taga Cavite. Taga Santo Tomas, Batangas to. Magiging Bagito ka lang na may tira kung naging Tomas pangalan mo. At usapang height, may napuna lang ako kay Gago. Masyado tong naging desperado. Kasi sabi niya kay Chris Delano, imposible mo na maabot kapalaran mo, parang pinapir mo si Dagul kay Benji Paras. Tangina mo yung height mo na yan, Benji Paras. Puta, hibang ka na ata. Sa bagay, kaya mo rin naman magdakdak, basta sa ring na pambata. Kaya alam nyo ano, inaantay ng pandak na to kada taon, ha? Bagong taon. Kagustuhan mo lang tumangkad, mukha ka ng tanga. Kasi tapos na New Year, nagtatatalong ka pa. Pero seryosong tanong, Mel, hindi mo ba kayang bumatel ng hindi nandadamay ng asawa? Anak, pamilya o nobya? Kasi ang hilig mo mandamay, hindi mo man lang ba naisip to na meron kang asawa, anak at bagong nobya na kasimpangit mo? Kaya ano, Gago, kaya pa. Na may girlfriend mo sa baba, iiyak na. Yan ka lang, miss, pagbaba ko, mabibiyak ka. Ayoko sanang mandamay, kaso mahilig mandamay to. Kaya sana hindi ka na lang nandamay. Sinolo mo nalang sunog sa bahay nyo. Ano, mayabang ba ako? Aba, natural lang. Mayabang ka rin eh. Pareho lang tayong mayabang pero isa lang paalala. Pagiging mayabang ko sa battle, may utak na kasama. Kaya kung kay Max Ford, nagmukha kang karpinterong gumawa ng sarili mong kabaong, mas malala to, kaibigan. Magmumukha ka ngay supulturerong naghukay ng sarili mong libingan. At sa sarili mo, masyado mataas ang iyong tingin. Ano ka to, Reni Babel? Ano man taas ay madali lang pumantay sa iyong level. Kaya tang ina mo, Mel, wag mo subukan pumapel. Nakalusot ka lang kay pistol kasi may butas ang barel. Pero hindi barel, kasi Batanggenyo ka, di ba? Alam kong ikay may husay at talim, pero di sapat ang iyong galing para pumantay sa mga kaya kong gawin. Kaya kung ako sa'yo, Mel, magpatulong ka na lang sa bata ni Nico na sumulat ng letra. Total Batanggenyo ka, di ba? Magaling ka rin gumamit ng lanseta. Sa paggamit ng balisong, alam kong dalubasa ka doon, pero ngayon, ang aabutin mo sa akin, kaliwat ka ng saksak sa leeg, gamit sarili mong patalim. Ikaw lang ang Batanggenyong mamamatay sa paraan na kung saan ka magaling. At bago matapos tong round ko, may sasabihin lang din ako sa'yo. Pwede ba, Mel Christ, huwag ka nang babalik ng flip-top, tang ina mo! Okay, so consistent si Romano sa mga powerful linya niya. So sa akin, para sa akin, walang gaanong mga haymaker at mga punchline yon. More on more on story, more on statements yung binato ni Romano sa sa battle na to. At yung mga punto na yun is umi-score yun para sa akin. Yun nga, ulitin ko lang, walang gaanong haymaker at punchline yung narinig natin sa round 3 ni Romano, pero sobrang effective pa rin ng mga punto at mensahe na gusto niyang iparating at ibato kay Mel Christ. So yun, para sa akin sobrang consistent ni Romano sa battle na to. So bigyan natin, pero strongest round para sa akin yung round 2. Pero dahil sa may ginawa siya doon, 9 ko yun. So, ayun, 999 para kay Romano. So, it's 27 points for Romano all 3 rounds. Kay Mel Christ naman may 22. So, 27-22. All 3 rounds kay Romano yung boto. Round 7!
Romano versus Mel Christ, pag-iayos pa beses para sa kanilang pareho. Wala pa nga eh. Wala pa nga, uy. Wala ka na. Boto na Orado, 5-0 para kay Romano. Props kay Meldol. Ito, shoutout sa Arenar kay Amo. Sa ito, third word floating. Third word floating. Alias Pogi kay JK O. So yun, 5-0 Romano. So pakinggan natin judges. Yo, binoto ko si Romano all 3 rounds na outperform niya si Mel Christ. Tapos hindi pa nakatulong yung mga stutter ni Mel Christ sa bawat round niya, kaya Romano. Yo, Tiger PN, all 3 rounds binigay ko kay Romano. Kitang-kita naman sa malinis na performance, sa punto na sinasabi, ganda na delivery, tsaka sa mga pasok na linya. Kahit ulit-ulitin yan, Romano talaga, all 3 rounds. Yun, all 3 rounds Romano. Sayang si Mel Christ, kung hindi siya nag-choke, baka dikit pa yun eh. So yun, panalo Romano. Yo, Range, Stephen Curry, binuto ko si Mel Christ. Kasi lakas niya. Ay, hindi. Mali. Binuto ko si all 3 rounds para kay Romano. Yan lang. Parang gago sa range. So, ayun. Wala na masyadong cheche-boreche na sasabihin pa dito. Big shoutout kay Daryl Lopez sa request na Mel Christ versus Romano. So, pahinga lang ako ng konti tapos sunod na natin yung Surgenio versus Plasma. Okay? So, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Baka makalimutan ko. Wait lang pala, makalimutan ko. Tapusin na natin siguro yung I'm planning na sa June. 'Di ba sabi ko sa inyo July natin tatapusin yung magkasunod na Isa Buhay 2015 at 14. Pero parang napaisip ako na baka ngayong June kunin natin yung 2015 na Isa Buhay para sa July matapos natin yung 14 tsaka 13. Pero ano pa naman, planning pa lang naman yun, hindi pa naman ganong ka-sure. Tignan natin. Okay? So ayun, big shoutout ulit kay Daryl Lope sa nag-request ng battle na to, Mel Christ vs Romano. Kita-kits tayo sa Surgenio vs Plasma right after this. Pahinga lang ako. Okay? So kita-kits tayo dun mga kumag. Peace out.